Salot sa lipunan. Apat na salita. Apat na salitang binitawan ng isang makapangyarihang politiko sa harap ng daan-daang tao, habang ang mikropono ay nagkakalat ng lason sa buong plaza. Ang mga salitang iyon ay hindi ibinato sa isang kriminal. Hindi sa isang magnanakaw. Ibinaon ang mga ito na parang punyal sa dibdib ng pinakamabait na taong kilala ko. Ang tatay ko. Nakatayo ako noon sa gilid ng karamihan at naramdaman ko ang paghinto ng mundo. Ang bawat tibok ng puso ko ay parang isang malakas na dagundong. Sa isang iglap, nakita ko kung paano ninakaw ang dignidad ng aking ama sa ilalim ng nagniningning na mga ilaw ng entablado. Maraming tao ang nakarinig sa mga salitang iyon. Pero ako lang ang nakakaalam na ang apat na salitang iyon ang magiging mitsa na susunog sa buong mundo ng lalaking bumitaw nito. Ang pangalan niya ay Mayor Ricardo De Leon. At ito ang kwento kung paano ko sinigurado na pagsisisihan niya ang bawat pantig ng mga salitang binitiwan niya. Bago pa man gumuho ang mundo namin, simple lang ang buhay ko. Ako si Clarice. Para sa mga kasamahan ko sa trabaho, ako ang seryosong diarista na hindi umaatras sa anumang assignment. Sa mga taong nakakasalubong ko, madalas, ako ang babaeng may magandang mukha. Sanay na akong purihin sa aking itsura, pero sanay na rin akong minamaliit dahil dito. Akala ng marami, lalo na ng mga makapangyarihang lalaki, hanggang doon na lang ako. Isang palamuti. Isang magandang ngiti. Malaking pagkakamali nila. Pero higit sa lahat, ako ang kaisa-isang anak ni Mang Jose. Ang tatay ko ang aking bayani. Isang simpleng tao na ang tanging yaman ay ang kanyang prinsipyo. Ang amoy ng aming buhay ay ang amoy ng bagong sawn-off na kahoy at lacquer thinner mula sa Jose's Hardware. Ang tindahan na iyon ay hindi lang negosyo, iyon ang patunay ng kanyang buhay. Bawat tornilyo sa lalagyan, bawat piraso ng PVC pipe, ay kwento ng kanyang pawis at pangarap para sa akin. Naaalala ko pa noong bata ako, upo ako sa isang sako ng semento habang pinapanood ko siyang magkarpintero. Anak, sabi niya habang pinupunasan ang pawis sa noo niya, ang pinakamatibay na materyales sa mundo ay hindi bakal o semento. Ito ay ang dangal. Kapag iyan ang pundasyon mo, kahit anong bagyo, hindi ka guguho. Dahil sa kanya, natuto akong maging matatag. Dahil sa kanya, natuto akong pahalagahan ang pagiging tama. Namuhay kami ng tahimik sa bayan ng San Isidro. Isang bayang tila perpekto sa labas, pero lahat ay alam na gumagalaw ito sa ilalim ng anino ni Mayor Ricardo De Leon. Isang politikong bihasa sa pagkukunwari. Ang kanyang mga ngiti sa mga poster ay kasing lapad ng kanyang mga hidden transaction. Ang kanyang mga pangako ay kasing tamis ng lason. Hanggat hindi ka sagabal sa kanya, hahayaan kanyang mabuhay. Pero paano kung ang mismong pundasyon ng buhay mo ang bigla niyang gustong wasakin? Dumating ang isang sulat mula sa munisipyo. Isang paanyaya para sa mga negosyante. Dito nagsimula ang dahan-dahang pagyanig sa aming matibay na pundasyon. Ang paanyaya ay para sa isang community dialogue tungkol sa engranding San Isidro Beautification Project ni Mayor. Dinala ko si tatay. Puno ng pag-asa ang dibdib niya, suot ang kanyang pinakamagandang polo, handang makinig at makipagtulungan. Sa munisipyo, ipinakita ni Mayor ang isang makintab na presentasyon. Mga larawan ng malalapad na kalsada, mga makukulay na halaman at modernong mga ilaw. Kaunlaran! Sigaw niya at pumalakpak ang mga tao. Pagkatapos, ipinakita niya ang mapa. Doon, isang malupit na pulang linya ang gumuhit sa harapan ng ilang tindahan na parang isang sugat. At ang sugat na iyon ay dumaplis sa halos kalahati ng Jose's Hardware. Kakailanganin natin ng konting sakripisyo, sabi ni Mayor, ang boses niya ay parang pulot. Ang gobyerno ay magbibigay ng kaukulang bayad para sa abala. Ang kaukulang bayad ay isang insulto. Halaga na hindi kayang bayaran kahit ang mga pako na nasa loob ng tindahan. Isa-isa kaming kinausap. Pagpasok namin sa opisina, nawala ang ngiti ni Mayor. Ang init ng kanyang pagbati ay napalitan ng lamig. Jose, para sa bayan ito, sabi niya, diretsong nakatingin kay tatay. Mayor, magandang araw po, magalang na sagot ni tatay. Naiintindihan ko po ang proyekto. Pero ang 3 metrong kukunin ninyo ay ang mismong harapan ng tindahan. Haligi at pundasyon po ang tatamaan. Kapag giniba iyon, babagsak ang buong gusali. E di magtayo ka ng bago.
Simpleng problema, sagot ng mayor na parang nagtatapon lang ng papel. Huminga ng malalim si tatay. Mayor, 40 taon ko pong pinag-ipunan ang bawat isang hollow block ng tindahang iyan. Ang lupang kinatatayuan niyan ay may malinis na titulo. Karapatan ko pong protektahan ang ari-arian ko. Sa pagbanggit ng salitang karapatan, nag-iba ang anyo ng mukha ni Mayor De Leon. Isang bahagyang pag-angat ng kilay, isang panginginig sa gilid ng kanyang labi. Hindi siya sanay na may bumabanggit ng karapatan sa harap niya. Para sa kanya, siya lang ang mayroon noon. Karapatan, Jose. Ulit niya, ang boses niya ay biglang bumaba, naging mapanganib. Minsan, ang sobrang pagkapit sa karapatan ang nagiging sanhi ng malaking kamalasan. Pag-isipan mong mabuti. Isang banta. Nakabalot sa seda, pero isang patalim pa rin. Lumabas kami na may bigat sa aming mga dibdib. Hindi takot ang naramdaman ko para kay tatay, kundi awa. Nakita ko ang sakit sa kanyang mga mata, ang sakit ng isang taong tapat na biglang tiningnan bilang isang basura sa daan. Iyon ang unang pagbasag sa kanyang espiritu. At iyon din ang unang pagkakataon na naramdaman ko ang tunay na galit na namumuo sa loob ko. Ang kamalasan na sinabi ni Mayor ay dumating na parang isang salot, hindi nakikita, pero ramdam na ramdam ang epekto. Hindi ito biglaan. Ang estilo ni Mayor ay dahan-dahan. Parang anay na unti-unting humangat-ngat sa haligi ng iyong bahay hanggang sa isang araw, guguho na lang ito nang hindi mo namamalayan. Nagsimula sa mga random inspection. Isang araw, darating ang mga taga-munisipyo na may dalang ruler at susukatin ang lahat, maghahanap ng violation na kahit kailan ay hindi naging problema. Ang maliit na estante na 10 taon nang nandoon ay bigla na lang naging fire hazard. Sunod, ang mga permit. Ang simpleng permit para magpintura ng harapan ay inaabot ng 2 buwan. Kailangan ng ganitong pirma, kailangan ng ganoong dokumento. Isang walang katapusang pagpabalik-balik sa munisipyo, kung saan ang mga empleyado ay bigla na lang nagiging bingi at bulag kapag si tatay na ang nasa linya. Pagkatapos, ang mga delivery. Ang mga truck ng supplier na dati dire-diretso, bigla na lang laging tinitigil sa mga checkpoint sa bungad ng bayan. Overloading daw kahit hindi naman. Expired daw ang lisensya ng driver kahit kalir-renew lang. Ang resulta, naubusan ng stock si tatay. Ang mga suking customer unti-unting nawawala. Gabi-gabi, nakikita ko si tatay na nakaupo sa kanyang silya, nakatingin sa malayo, tahimik na binibilang ang mga resibo ng papalubog niyang benta. Ang mga guhit sa kanyang noo ay dumami. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang kumuba. Anak, pinapatay nila ang negosyo ko, sabi niya sa akin isang gabi, ang boses niya ay basag. Mag-report tayo, Tay. Ay blotter natin. May batas? Jeet ko. Umiti lang siya ng mapait. Sino ang pulis? Mga tao ni Mayor. Sino ang piskal? Tao ni Mayor. Sino ang hukom? Tao ni Mayor. Anong laban natin, Clarice? Sa mga sandaling iyon, ang galit ko ay nag-aapoy. Galit hindi lang kay Mayor, kundi sa sistema na hinahayaan ang mga tulad niyang mamayagpag. Galit dahil nakikita ko ang aking ama, ang aking matatag na haligi, na unti-unting ninangat-ngat ng mga anay ng kapangyarihan. Ito ang tunay na mukha ng kasamaan, hindi ang halimaw na sumisigaw, kundi ang demonyong bumubulong, nangingitian ka habang dahan-dahan niyang sinisira ang lahat ng mahalaga sa iyo. At ang pinakamasakit na bahagi ay hindi pa pala tapos ang kanyang palabas. Ang huling akto ng kanyang pagpapahirap ay hindi ginawa sa dilim. Ginawa niya ito sa harap ng buong bayan. Nagpatawag si Mayor De Leon ng isang town hall forum sa plaza. Obligado raw dumalo ang lahat. Sabi ko kay tatay, huwag na. Isa itong patibong. Pero tumanggi siya. Kailangan kong humarap, anak, sabi niya. Hindi ako magtatago na parang isang duwag. Ang plaza ay ginawang isang teatro. May entablado, may malalaking speaker, at may mga kamera. Isang perpektong lugar para sa isang pampublikong pagbitay. Nagsalita si Mayor tungkol sa pag-unlad at pagkakaisa. Pagkatapos, tumahimik siya at madramang tumingin sa paligid. Ang kanyang mga mata ay huminto at dumapo sa kinaupuan ng aking ama. Mga minamahal kong kababayan, sabi niya, ang boses niya ay puno ng peking kalungkutan. Ang ating mga pangarap para sa San Isidro ay abot kamay na.
Pero sa bawat kwento ng pag-unlad, laging may mga kontrabida. May mga taong makasarili na humahadlang sa ating pag-asenso. Isang spotlight ang biglang tumutok kay tatay. Narinig ko ang mahinang hininga ng mga tao sa paligid. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Naramdaman ko ang paglamig ng aking dugo. Katulad ni Ginoong Jose Reyes, sabi ni Mayor, itinaas ang kanyang kamay at itinuro ang aking ama na parang isang akusado. Ang may-ari ng lumang hardware na iyan. Dahil sa kanyang katigasan ng ulo, dahil sa kanyang pagiging sakim ang ating proyekto ay naaantala. Nagsimula ang bulungan. Ang mga tingin ng pagdududa, ng inis, ay parang mga palasong tumama sa tatay ko. Sinubukan niyang tumayo, nanginginig ang kanyang mga tuhod. Hindi totoo yan, halos pabulong na sabi ni tatay. Pero nilunod ng boses ni Mayor ang kanyang pagsusumamo. Inalok natin siya ng pera. Inalok natin siya ng tulong. Pero mas pinili niya ang kanyang kapirasong lupa kaysa sa kinabukasan ng libu-libong taga San Isidro. Anong tawag dyan? Hindi ba't pagiging makasarili iyon? Ang ganyang klaseng tao. Huminga siya ng malalim para sa mas malaking epekto. Tumingin siya sa aking ama na may sukdulan na pagkasuklam. Ang ganyang klaseng tao ay isang salot sa lipunan. Tumahimik ang buong plaza. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw, tumago sa hangin at bumaon sa puso ng lahat. Nakita ko ang pagbagsak ng balikat ni tatay. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha ng kahihiyan. Dahan-dahan siyang naupo, yumuko, at tiningnan ang kanyang mga kamay na para bang hindi niya nakilala ang mga ito. Sa isang gabi, ang lalaking nagtayo ng kanyang buhay mula sa wala ay ginawang isang kontrabida sa sarili niyang bayan. Nang gabing iyon, isinugod namin si tatay sa ospital. Matinding atake ng stress at pagkabalisa. Habang pinagmamasdan ko siyang natutulog na may oxygen mask sa kanyang mukha, isang desisyon ang nabuo sa aking isipan. Hindi ito desisyon na puno ng emosyon. Ito ay malamig. Kalkulado. Winasak ni Mayor De Leon ang aking ama. Bilang kapalit, wawasakin ko ang lahat ng kanyang itinayo. Nag-resign ako sa lokal na pahayagan at lumipat sa Maynila, sa isang respetadong national newspaper. Ang unang hakbang ay ang paglayo sa kanyang teritoryo. Kailangan kong maging isang mamamahayag na may kredibilidad at kapangyarihan na hindi niya kayang abutin o bilhin. Sa loob ng isang taon, nagtrabaho ako ng walang tigil. Kinuha ko ang pinakamahihirap na assignments. Nag-aral ako ng investigative journalism. Nagpalakas ako ng aking pangalan. Para sa lahat, si Clarice Reyes ay isang ambisyosang reporter na gutom sa malalaking kwento. Walang nakakaalam na sa bawat gabi, pag-uwi ko, iisa lang ang mukhang nakikita ko sa aking isipan, ang mukha ni Mayor De Leon. Sinimulan ko ang aking investigasyon ng palihim. Kinolekta ko ang bawat dokumento na mahahanap ko tungkol sa kanya. Salin, business records, listahan ng mga proyekto ng munisipyo. Nagpuyat ako sa pag-aaral ng mga numero. Paulit-ulit, tumatama ako sa isang pader. Magaling siyang magtago. Malinis ang papel. Nagsimula na akong mawalan ng pag-asa. Baka masyado siyang makapangyarihan. Baka hindi ko siya kaya. Isang gabi, sa sobrang pagod at frustrasyon, napahagis ko ang isang folder ng mga dokumento sa sahig. Naupo ako sa gitna ng kalat, handa ng sumuko. At doon, tumunog ang aking burner phone, isang teleponong binili ko para lang sa investigasyong ito. Isang hindi rehistradong numero. Ikaw ba si Clarice Reyes? Tanong ng isang nanginginig na boses ng babae. Sino to? Sagot ko, alerto. Hindi na mahalaga kung sino ako, sabi niya. Ang mahalaga, pareho tayo ng gustong mangyari. Gusto nating makita si Mayor De Leon na bumagsak. Mayroon akong isang bagay na para sa iyo. Nagkita kami sa isang lugar na malayo sa kabihasnan. Inabot niya sa akin ang isang flash drive. Siya pala ang dating municipal accountant, tinanggal sa trabaho ng walang dahilan. Nandoon lahat, sabi niya. Ang totoong libro de kwenta. Ang listahan ng mga ghost employee. Ang mga kickback mula sa bawat kontratista. Bago niya ako sinipa, nagawa kong kopyahin ang lahat. Gamitin mo yan. Ipaghiganti mo kaming lahat. Hawak ko sa aking kamay ang susi. Ang susi na magbubukas sa pinto ng impyerno para kay Mayor Ricardo De Leon.
Ang aking pagod ay napalitan ng panibagong lakas. Ang laro ay nagsimula na. Hindi ito isang simpleng pagsusulat ng balita. Ito ay isang operasyong militar. Bawat piraso ng impormasyon sa flash drive ay aking verify. Bawat pangalan, kinontak ko ang mga source. Bawat numero, ipinasuri ko sa isang independent auditor na kaibigan ko. Nagtrabaho ako sa dilim na parang isang espiya. Ginamit ko ang aking ganda at maamong mukha para makakuha ng impormasyon mula sa mga low-level na empleyado na akala ay nilalandi ko lang sila. Ginamit ko ang aking talino para pagtagpi-tagpiin ang mga piraso ng puzzle. Nalaman ko na ang beautification project ay isang malaking racket. Ang kontratista, isang kumpanyang pag-aari ng kanyang bayaw. Ang mga materyales, galing sa isang supplier na pag-aari ng kanyang pinsan. Ang presyo ng bawat hollow block, bawat sako ng semento, ay triple sa market price. Milyon-milyong piso ng pera ng bayan ang dumidiretso sa kanilang mga bulsa. Pagkatapos ng 3 linggo, handa na ang aking obra. Isang 12-page special report, puno ng mga dokumento, flowchart ng pera, at mga patunay na hindi kayang pabulaanan. Humarap ako sa aking editor-in-chief. Habang binabasa niya ito, nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha, mula sa pagdududa, naging gulat, at sa huli, naging determinasyon. Clarice, sabi niya pagkatapos. This is dynamite. Kapag pinasabog natin ito, maraming matatamaan. Alam ko po, sir, sagot ko, matatag ang aking boses. Handa po ako. Tumango siya. Okay. Prepare for war. Ilalabas natin ito sa Sunday. Buong front page at 3 pahina sa loob. Walang makakaligtas dito. Noong Sabado ng gabi, umuwi ako sa San Isidro. Dala ko ang unang kopya ng dyaryo. Nakita ko si tatay na nakaupo sa labas ng bahay, nakatingin sa mga bituin. Ibinenta na niya ang hardware. Ang dating sigla sa kanyang mga mata ay wala na. Inabot ko sa kanya ang dyaryo. Binasa niya ang headline, Plunder S. Isidro, Corruption Anti-Mayor Leon Bistado. At sa ilalim ang aking pangalan. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Nakita ko ang mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Hindi siya nagsalita. Tumayo siya at niyakap ako ng sobrang higpit. Sa yakap na iyon, naramdaman ko ang pagbabalik ng lakas sa kanyang mga braso. Naramdaman ko ang paghilom ng kanyang sugat. Ang paghihiganti ko ay hindi isinagawa sa pamamagitan ng sigaw. Isinagawa ko ito sa pamamagitan ng tinta. Ang kwento ay sumabog. Naging national headline. Lahat ng ZH networks ay nasa San Isidro na kinabukasan. Napanood ko ang press conference ni Mayor. Nagwawala siya, namumula, sumisigaw ng fake news. Paninira. Pero sa bawat sigaw niya, may isinasagot ang aming dyaryo. Lunes, inilabas namin ang mga bank record. Martes, ang mga testimonya. Miyerkules, ang mga litrato ng kanyang mga mansyon na hindi deklarado. Siya ay isang hari na hubad, at ang bawat artikulo ko ay isang malakas na hangin na lalong nagpapakita ng kanyang kahubaran. Ang huling laban ay hindi na sa media. Napanood namin ito sa evening news habang kumakain kami ni tatay ng hapunan. Live report mula sa San Isidro Municipal Hall. Nilusob ito ng mga ahente ng gobyerno. At doon, sa gitna ng mga kamera, inilabas nila si Mayor Ricardo de Leon. Nakaposas. Ang dati niyang aruganting mukha ay puno ng pagkagapi. Hindi kami nagsaya. Hindi kami sumigaw. Tumingin lang si tatay sa akin, at sa unang pagkakataon sa loob ng mahigit 1 taon, ngumiti siya. Isang ngiting abot hanggang sa kanyang mga mata. Kinuha niya ang aking kamay at pinisil ito. Iyon. Iyon ang tunay na tagumpay. Ang matamis na katahimikan ng katarungan. Ang pagbagsak ni Ricardo de Leon ay mabilis at malupit. Nahatulan siya sa maraming kaso ng pandarambong. Ang kanyang mga ari-arian ay kinuha. Ang kanyang pangalan ay naging isang babala. Ang San Isidro ay nagsimulang maghilom. Nagkaroon ng bagong pamunuan. Ang mga taong dati takot magsalita ay nagsimula ng magsalita. Minsan, bumibisita kami ni tatay sa plaza kung saan siya ipinahiya. Nakaupo kami sa isang bench, pinapanood ang mga tao na malayang naglalakad, walang anino ng takot na bumabalot sa kanila.
Alam mo, anak, sabi ni tatay. Akala ko noon tapos na ako. Akala ko hanggang doon na lang ang halaga ko. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Pero ipinakita mo sa akin na ang dangal, kapag nawala, pwedeng ipaglaban. Pwedeng bawiin. Salamat, anak. Ang aking paghihiganti ay hindi lang para sa kanya. Ito ay para sa lahat ng maliliit na taong tinapakan ng mga nasa kapangyarihan. Ito ang aking paalala sa mga tulad ni Mayor De Leon. Maaari ninyong maliitin ang mga tahimik. Maaari ninyong pagtawanan ang mga inaakala ninyong mahihina. Maaari ninyong isipin na ang isang magandang mukha ay walang laman. Ngunit mag-ingat kayo. Dahil sa likod ng bawat ngiti na iyon ay maaaring nagtatago ang isang isipang nagpaplano. Sa likod ng bawat peres ng matang iyon ay maaaring nag-aalab ang isang apoy. At kapag ang apoy na iyon ay nagsimulang magliyab, kaya nitong sunugin ang kahit anong palasyo na itinayo ninyo sa kasinungalingan.